So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, usapang pulpolitika na naman tayo. So, ang video to is mula kay Algeria Vlog. So, meron itong pamagat na Marcoleta Picon sa Anchor. Wala, sibuyas ka pala. Picon. Picon. So, I think, isa to sa nag-viral about dong sa news anchor ng Abante. Ano. So, may mga nakikita kong reels about dun. And then, yeah, I think medyo satisfying talaga yon na may konting pag-iyak talaga ano or kayo na lang bahala mamusga. So yan yung panonoorin natin. Tingnan natin kung ano yung ikinapikon, 'di ba, ni Senator Marcoleta dito. So gusto ko lang makita kung paano siya mapikon, guys. So bago natin simulan, Algeria Vlog, supportahan niyo yan. Tapos syempre kung trip niyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag niyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang mamagat ng video ito, Marcoleta Picon sa Anchor. Bala sibuyas ka pala. Picon. Aray ko. Algeria Vlog, Pilipinoysi. And I think Attorney Claire Castro, Abante, courtesy na din sa kanila. Start. Pondo. Para lang i-garantiya lahat yung mga ghost projects ng mga diskaya. Start zero, start zero. Pondo. Para lang i-garantiya lahat yung mga ghost projects ng mga diskaya. Maybe, it can be. Diba? It can be the reason. Oh, tanong tuloy ni Senator Lacson, may also protect the diskayas. So, but still, mga clear, ito yan ay iniisip lang natin. But sabi nga natin kanina sa presidente, hayaan natin sila Senator Marcoleta. Why are you so protected ng mga diskayas? So, isa to sa tandaan nyo ha. Kasi I think isa din to sa parang pwedeng i-connecta dun sa, ano, sa interview na yon. Kasi involved sila dyan eh. So, yung sa atin, yun yung in general na maaaring pwede mangyari. But, hindi man ibig sabihin na yung ating mga pag-i-evaluate or pag-iisip or pag-a-assess, yun na yung tama. Pwede lang. Okay? So, mga clear, ito kasi nangyari. So, in-interview siya. So medyo, napikon. Napikon. Pagyan natin ha. Next lang naman to. 6 minutes chat. Kung binabanggit nyo kaninang independent director. Hindi rin nyo alam. Well, may mga idea ho kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimayari sa isang kumpanya. Dapat ganun. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil affinity sa mga shareholders. I think parang gustong iparating ni Senator Marcoleta dito na parang hindi sila owner or something like that, na wala silang kinalaman about sa insurance, something like that, na connected sa mga diskaya. So, correct me if I'm wrong. Dapat independent ka. At tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Inirang nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. O bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Oy. Siyempre, asawa mo yan eh. Tsaka hindi naman mapupuna yung asawa mo kung hindi ikaw mismo, 'di ba? Yung nag-aano sa mga diskaya. Yun yung sinasabi ko sa inyo na parang dito kukonek yung sinabi ni Senator Ping Lacson na why are you so protective o mga diskaya, 'di ba? Yung pagpapabalik sa yaman ng mga diskaya, pwede namang hayaan yun ah. Bakit may paano-ano ka pa na wala yan sa batas? Sa dinami-dami ng senador, ikaw lang or ikaw yung pinaka, 'di ba? Ikaw yung pinaglalaban talaga yan. Na wala sa batas yan na isauli yung mga yaman na ng mga diskaya. 'Di ba? Ikaw lang. Sino pa ba? Kung meron ng iba pa, malamang sa DDS black lang din 'yon. 'Di ba? Pero ikaw yung known, 'di ba? Sa pagpigil, sa pagpapabalik. May pabatas-batas pa. So, tama naman. Meron naman talagang batas, ano? Pero hindi ho ba dapat Senator manggaling sa ng delikadesa na yung asawa ko ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Ang sakit nun, ang sakit ng delikadesa ng word par. Kahit sino mapipikon yung mga may matataas na pride na tao, sasabihan mo na wala ka bang delikadesa. Kahit sino mapipikon eh, di ba? So, ayun, napikon si Senator Marcoleta. Dito kasi, tingin ko mga ka-clear, bibigyan ko ng puntos si Senator Marcoleta dito. Diba, katulad na sinabi natin, kumpanya kasi to. Tapos, kung sinasabi niyang independent director, walang material relationship sa kumpanya, diba?
will it affect the company? So, ang tanong na lang natin, sino ba ang agent nito? Di ba? Independent director kasi tama naman si Senator Marcoleta, it does not represent the company. At some personal stake, di ba? Doon sa kumpanya niya. But still, ano ang pinaka-role ni Mrs. Marcoleta doon sa kumpanya? Di ba? Tapos, yun nga, parang matatanong mo rin kung ano nga ba talaga yung pinaka-role niya, di ba? Tapos ito pa, yung husband niya, sobrang invested dito sa case ng mga Diskaya. Di ba? Alam niyo yung ganyan par. Di ba? Syempre, yung company na yan, na insurance na yan or whatsoever, if ever lang naman, di ba? Di din natin sinasabi na ito talaga yun. Pero, what if, di ba? Yung insurance na yan, inano si Mrs. Diskaya, na uy, baka pwede patulong naman. Di ba? Senador yung husband mo dyan. Something like that. Pwedeng ganyan. Pwede din namang hindi. Di ba? Ganyan lang yan. So, ano bang purpose ng isang independent director? So, tingnan natin mga kaklit. Tingnan natin. Sige. Para lang meron tayong konteksto rito. Okay? Okay, independent directors in the Philippines play a crucial role in ensuring corporate governance. O meron pa rin and compliance, especially as mandated by the revised Corporation Code. They serve as primary advocates for transparency, accountability, and fairness within the corporation, and are tasked with providing an unbiased perspective to corporate board decisions, particularly where conflicts of interest arise. Conflict of interest. So, dito pa rin nagtatrabaho si Mrs. Marcoleta. So, ibig sabihin, may concern pa rin siya kung ano mangyayari sa kumpanya. May concern siya kung ano yung mangyayari sa kumpanya. Di ba? Tapos syempre, ikaw, as a husband, papabayaan mo ba yung wife mo? Di ba? Mahal na mahal mo yan eh. Di ba? Pero na lang kung sabihin natin, sige, fair man ka, balance ka na tao, wala kang pake sa wife mo. Kung nagkamali yung related sa company ng wife mo, sa insurance ng wife mo, papanagutin mo yan. Pero bakit hindi mo yan denote up doon sa di ba? Sa Senate. Di ba dapat pwede mong gamiting pwede mong gamiting pampabango din sa pangalan mo or para magmukha ka talagang hindi bias. Sabihin mo, ako nga, yung wife ko nga, yung insurance nun, connected dun sa mga Diskaya eh. Di ba? Wala akong pake. Dapat ganyan yung ginawa, di ba? Kung sobrang fair mo talaga. Para ma-prove mo talaga din sa taong bayan na hindi lumalabas na may pagprotekta ka nga sa mga Diskaya dahil sa, yung misis mo na link din, something like that. Di ba? According to Senator Ping Lacson, why are you so protective of the Diskayas? Diba? So I think isa to sa pinaka meron pa rin siya, diba? An independent director is defined as member of the board of directors who, does not have any material relationship with the corporation, its parent subsidiaries, or affiliates that could affect independence. Is independent of management and free from any business or other relationship that could materially interfere with their independent judgment. The purpose of independent director is ito na lang. Ensure that interests of all shareholders, particularly minority shareholders, are protected. So, diba? Meron pa rin. Meron pa rin. They serve as counterbalance within the board, providing a check on potential abuses by those in control of the corporation. So since ikaw yung nagtatrabaho dyan, syempre gusto mo, maging maganda pa rin ang takbo ng corporation. Diba? Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, ewan ko lang. Pero parang grabe naman yung kumpanya na hindi ka makikiusap, diba? Or hindi ka na, oy, Mrs. Diskaya, baka naman. Di ba? Grabe naman kung walang ganung nangyayari. Or ewan natin. Kung wala, edi mabuti. Di ba? Pero kung meron, aray ko. Natin, itong korporasyon natin, marami. Para kagabay sinabi natin ito, di ba? Isang tao lang naman si Mrs. Marcoleta sa isang korporasyon. Diba? Pero syempre, she cares for the corporation. Tama, yun lang tama. Yun. Pero hindi naman siya yung tumbok na tumbok kasi marami naman sila dyang directors and officers. Diba? Or independent directors. Well, anyway, kasi ito yung pag-usapan natin, ha? Hindi na yung pagiging independent director. Okay? Kasi dito lang mukhang napikon. Si Senator Dito na tayo sa exciting part. Ay, wait. Patingin, Attorney Claire. Meron ba akong kinalaman dun ganun ang maging kalagayan ng asawa ko? Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Ano masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko? Para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Para lang makakakuha sila ng ipupukol sa akin. Asawa mo yan. Diba? Si PBBM nga, diba? Pilit yung yung ni Liza Marcos.
Eh, si Lisa Marcos, yung ano, kaya naging ganyan si PBBM. Si Martin Romualdez, 'di ba? Napinsan lang ni PBBM. Eh si Martin Romualdez, ano 'yan? Kaya ano 'yan kay PBBM? May kinalaman, something like that. Pinsan nga lang 'yun eh. Pilit niyo ang kinukonect na eh. 'Di ba? So siguro hindi direct kay Senator Marcoleta, kundi sa mga DDS kasi syempre, yung mga DDS dito, nung marinig nila tong sinabi ni Senator Marcoleta na tama naman si Senator Marcoleta. Ano namang ano niya sa wife niya, 'di ba? Pwede ba yung iano sa kanya? Pwede yun. Ginagawa nyo nga yun eh. Diba? Anak ng... Hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito eh, kumbaga Delikadesa. Eh, masakit nga naman yung word talaga na delikadesa, no? Ala, nawala yung ano natin? Oy, don't tell me. Hindi. Ba't biglang nawala yung volume? Nawala ba yung volume? Wait lang guys Miss nasa exciting part na eh. Kasi sa transportation. Okay. So nawala. Lahat. O bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko? Para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito eh, kumbaga naputol guys. Ewan ko lang kung sang problema tong audio na to, ano. Wait. Na corporate governance. So dito lumalabas pa rin yung So yun, sorry. So sabi nga natin, 'di ba? Yung dependent direct. Okay, kanina pa ba? Sorry naman. Umubo kasi ako, sorry. Umubo. So yun, sorry. So na-mute pala ni Attorney Claire yung volume. And 'di ba? Yung independent director lumalabas pa rin. O kahit AI to, pinakita naman natin na nagme-maintain sila ng corporate governance. So dito lumalabas pa rin mga responsible po rin sila to care about the corporation's finances by providing impartial oversight of financial reporting. So, yun yung trabaho nila eh. Trabaho pa rin nila yan. So, in other words, hindi lang dito lumalabas kasi meron pa rin isang kumpanya na mismo ay hindi lang independent director ang asawa niya. Ito nga dapat po umpisa pa lang, sinabi niya na independent director asawa niya sa Stroll. Dapat umpisa pa lang, di ba? Dapat umpisa pa lang. Kaso ang lumalabas, mas nauna pa. Di ba? Yung puro ka hadlang, diba? Yung puro ka object sa ginagawa ng Blue Ribbon. Di ba? Object ng object doon sa mga ni Senator Ping Lacson. Ngayon, nasabihan katuloy ni Senator Ping Lacson na why are you so protective of mga diskaya? Yung sinabi pa ni Montulfo na parang nagpapaano ka ng 1 billion sa mga diskaya. Kasi kahit, kung titignan mo talaga yung mga Senate hearing about sa pag-handle ni Senator Marcoleta sa mga diskaya, pumapabor talaga sa mga diskaya eh. Di ba? Kahit sabihin niya pa na, no, I'm not, there's not the law, something like that. Pero parang yun yung lumalabas eh. Di ba? Actually, yung mga DDS lang yung hindi makikita na yun, na parang pinoprotektahan mo yung mga diskaya. Tapos ngayon, ito pa, nadagdagan pa ng source ng bilyonaryo na yung asawa mo pala is may some kind connected sa insurance. So ano yan? Disclosure. Tanong natin, alam kaya niya? Alam kaya niya? Na kliyente ng asawa niya? Siguro naman, mga tagal-tagal na mag-uusap eh. Siyempre, sabi niya, ay mga diskaya, kliyente namin yan. Parang for me naman. Tama naman. For me Di ba dapat unang paglabas pala ng mga diskaya, i-open up na ng wife niya, uy, kilala ko yung mga kumag na yan Dapat ginaganyan na, di ba? Imposible namang tahimik lang yung asawa sa Gedli. Uy, oh my goodness, parang namin yan mga diskaya. Tapos, ay, hindi ko i-share sa husband ko yan. Parang gaganyan yung misis niya. Parang hindi pwedeng hindi masabi. Parang uy, mga diskaya. Diba? Si serbisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako. Importante dito mga disclosure. Disclosure lang kasi kahit na ano pang posisyon yan, kung may relasyon talaga sa diskaya, sabihin lang, yung asawa ko po, independent director ng ganito. Sila po yung nagpo-provide ng contractors ban, performance ban, kung ano man ban ang kailangan, dyan sa mga diskaya. Di tapos, okay na yun. Dumistansya muna. Sino? Sino di distansya?
kayo po dito sa ginagawang investigasyon sa Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na huyan. Grabe, ang tapang ng ano na to par, yung anchor na to. Sobrang tapang. Di ba? Hindi niya talaga piniplis yung senador eh. Di ba? Like, delikadesa nga, senador. Hindi niya ano na, okay. Hindi siya agad nagbaback down par na parang, oh, bakit? May connection ba ako doon? Something like that. Pero grabe, sobrang tapang talaga par. Delikadesa nga. Ginaganyan talaga. Like, pinapasok talaga sa kokote. Actually, parang naririnig talaga yan ni Senator Marcoleta na, my goodness, delikadesa talaga, no? Well, may point naman talaga na delikadesa. Pero hindi ko pwedeng aminin yan. Magmumukha akong ano eh. So, oh, bakit? May ano ba? May connection ba ako dyan? Bakit nyo ginaganyan ako? Ginaganyan nyo ako. Ganyan, napik ko na. Uminit na yung ulo eh. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan niyo eh. Hindi, pero mga clear, okay, ito na nga. Kahit sabihin natin independent, di ba? Okay lang na sabihin mo. Kasi yung, kahit independent director yan, meron pa rin yung pinangangalagaan na stakeholder ng company. Yun ang sinabi, di ba? May pinangangalagaan stakeholder ng company yan. Oh. So, yun lang. Dapat actually, may kumakalat pa ngayon na meron nga daw silang share, 500 daw. So, di natin alam kung totoo yun. So, hintayin natin kung maimbestigahan yun kung totoo nga ba yun. Kasi kung totoo yun na may share pa talaga sila, alams na. I think malinaw na conflict of interest talaga yun. Kung meron talaga silang share doon. Diba? Or kayo na lang bahalang humusga. Diba? So, hintayin natin yun. May mga napabalita kasi na, meron daw 50%, Kahit hindi ka sorry. Diba? 500 share. Parang hindi naging issue tuloy. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong. Ano ba yung debate? Hindi naman. Tama naman. Magtatanong lang tapos debate. Siguro na surprise si Senator Marcoleta dito. O ba't nagagalit ka na isusurpresa ka dyan eh? Nagsurpresa ka nga doon sa Blue Ribbon eh. Mahilig ka nga sa surpresa, di ba? Nagdala ka ng witness doon. Di ba? So ayan, sinurpresa ka tuloy nila. Akala siguro ng abante. Surpresahin na lang natin si Senator Marcoleta. Mahilig naman mag-surpresa to eh. Surprise! Ano ba, Senator? Wala ka bang delikadesa? Ginaganyan eh. Din po kami, pero ipupoint out ko rin po yung argument namin dito. Delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Wala kang ang connection. Pero yung wife mo nga, ang hirap-hirap ang hirap ipaintindi. Siguro ikaw, wala ka. Diba? Siguro ikaw, wala kang connection directly. Pero yun nga, since family mo yan, wife mo yan, possible, diba, na ipoprotect mo rin yung wife mo. Diba? Sobrang possible nun. Though hindi natin sinasabi na yun nga talaga yun nangyayari. Baka magalit si Senator Marcoleta eh, di ba? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, si PBBM, lahat ng ano ni Lisa Marcos, di ba, parang ginajudge nyo nga si PBBM. Bakit ganyan? Parang ano ka sa wife mo ha? Di ba? Lahat ng gagawin ng wife ni PBBM, dinidikit nila kay PBBM. Magsungit si Lisa Marcos, grabe yung asawa, ganyan. Si Martin Romualdez, pinsan nga lang yun eh, dinidikit nyo nga eh. Yan pa kaya na wife talaga, di ba? Dapat fair din sila, like kung ano yung ibabato nila, dapat tanggapin din nila kung ano yung ibabato din sa kanila. Asawa mo, ang connect mo yung asawa mo, right? Yung asawa mo mukhang may connect sa mga diskaya. Tapos ang ginigrill nyo dyan, diskaya. Ito pa, so, yun. Yung anak ni Senator Rapi Tulfo. 'Di ba? Na gumastos dun sa sa bar. Kinukonekta nga nila kay Senator Rapi Tulfo eh. 'Di ba? Ano 'yan? Bakit ganyan? Ano 'yan? Nipo baby. Ano 'yan? Asal something like that. Sinisisi nga si Senator Rapi Tulfo eh. Ba yan? So sabi nga natin, kahit hindi ka connect, kahit siguro hindi ganun kalaki yung connect na asawa mo, the independent director, masabi lang na, oy, kliyente po yan ang kumpanya ko saan po independent director yung asawa ko. So tingin ko, wala magiging issue. Since ngayon na-disclose, lumabas, nag-iisip tuloy yung mga tao, bakit hindi mo pinalabas?
Tapos tuloy ang tanong ni Senator Lacson, why are you protective sa mga Diskaya? Yun tuloy ang dating. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Okay, ulit. Delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Yun na, mga ka-clear. Yan yung mga tao na kapag, nauubusan na sila ng sasabihin, di ba? Wala, nagbibitaw na lang ng mga salita. Ewan ko kung ad hominem yung word na tanga, no? Pero I remember, si Kong Benny Abante dati, nagalit siya sa word na tanga. Tapos ito, pinibitawan ni Senator Marcoleta yung word na tanga. Siguro nadala na lang din siya sa init ng ulo niya, no? Pero knowing, di ba, na, my God, napikon talaga siya para. So, ewan ko, parang wala lang, ang saya lang ding panoorin, di ba? Na, oy, kudos kay Sir Abante News. Kudos kay Sir Abante News. Sobrang solid. Ibang klase. Napakahusay. Pero balita ko parang nagsusorry na daw to. Something like that. So, siguro tingin ko dyan baka pinagsorry ng company nila, no? Kasi syempre malilintikan talaga sila doon. Pero sobrang daring nun. Ay, nako. Ano sabi ni San Francisco? Bastos, walang moralidad. Nako, may nabanggit ulit church. Yung iba din, dinamay din nila mismo yung ANC, kasi parang doon nga galing si Marcoleta. Pag naidamay yung religion siguro, mas lalong magkakagulo eh. Well, wag na natin siyang i-connect sa church, mga clear ha, kasi in fairness naman sa church niya, tingin ko attitude niya na to. Tama. Diba? Attitude niya na to. In fairness naman sa church, kasi di naman lahat. Mas worse pa nga yung amo nila, diba? Kasi PI talaga yung ginagamit na word. Sa kanya tanga eh, diba? Diba, JD Sinap, Takumi, Nanay Brenda Barton, Shirukan sa akin, hindi naman lahat ganyan. Ha? Addictus Rex, Flexibility 11, Maylene, Tatay Jess nandito rin. Oo. Diba? So, malungkot lang, nakakalungkot lang, kasi baka hindi niya naisip, mga ka-clear, mukhang hindi niya inisip na nakabukas pa. Yung naka-on pa. Diba? Naka-on pa yung mic niya. At the same time, nandun pa Hindi, siya. I think sinadya yun eh. Ay, opinion ko lang naman yun. I think sinadya niya talagang iparinig na tanga yun. Diba? Inabot niya talaga yun sa, sa call nila. Di ka makaintindi tanga. Diba? Dala na rin siguro ng galit niya. Emotions isay, diba? Something like that. Hindi pa siya na-off, hindi pa siya nagli-leave meeting. Hindi pa siya naka-leave ng meeting. Parang sinadya yun. Diba? Pero for, paano ba to? For a senator, ayoko sabihin na for a religious person, wag na po yung religion. Respeto. For a senator at that, tingin ko, dapat iniiwasan talaga. Okay, Attorney Cleo, halimbawa, bumili ka ng new car, yung stronghold ang ginagamit ng mga dealers. Paano po ipapaalis yun? Halimbawa, bumili ka ng new car, yung stronghold ang ginagamit ng mga dealers, paano mo ipapaalis yun? Paano ko ipapaalis na stronghold ang insurance company? Tama ba? Am I right sa tanong mo? Aruganteng galante? O, dilimipat ka na lang. Diba? Kaya lang kasi, ganito yan mga clear. Meron kasi itong, may mga racket din to eh. Alam mo, ganito yan eh. Minsan, kapag binili mo ng kotse, hindi cash. Diba? Hulugan. O, sila yung nagdi-demand kung sinong insurance company. Bakit? Meron silang cut. Ito pa. Ito Same sa yung mga rehistro ngayon sa motor na may mga insurance, diba? Actually, yung insurance parang di ko maramdaman eh. Na nagbabayad ata tayo ng 300 ata yun. Yung insurance sa motor kapag nagpaparehistro ka. Tapos yung mga clause nila doon na masira or ma-damage, something like that. I think hindi mo naman makiklaim siguro yun. Sisingin na sa'yo, let's say 60,000 ha? Notarial fees. Tapos ang ibabayad lang nila minsan sa lawyer na mag-notaryo, 1,500. Grabe. The rest kanila na. Kasi magbabayad ka para sa shuttle mortgage. Hindi pwedeng sabihin, ako na lang po magpapanotaryo. Hindi ganun. So minsan racket yun, ha? Ayoko sabihin na racket ng mga bangko. Pero may ganun na, hindi po lahat ng mga. So pati yung insurance minsan, dapat sa kanila, para accredited sa kanila. Tam na. Diba? Siguro para protected naman sila. Gusto namin kung sino yung pwede magbayad sa amin at kilala namin. Pero diba, if you can have a choice, na alam naman nilang may credibility, hindi parang ikaw na lang yung kumuha sana. Malulugi ang insurance. Isa yan, mga clear. Kung mag-freeze yung assets. Tapos, lahat ghost projects, tulad doon sa Oriental Mindoro, ghost project eh. So, sino magbabayad? Yung insurance. Insurance. Ayun.
ayun yung hindi siya pinaka-reason. Pero possible na yun yung isa sa dahilan kung bakit pwedeng i-protect ni Senator Marcoleta yung wife niya. 'Di ba? Or pwedeng, hindi natin sinasabi na totoo to, parang pwede lang ba, 'di ba? Parang kuro-kuro lang na yun nga, parang yung company mismo ng wife niya or yung insurance ng wife niya lumapit mismo sa wife, tapos baka pwedeng pasuyo naman kay Senator Marcoleta. 'Di ba? Baka lang may mga ganyang pangyayari. Kung titingnan mo lang yung sinabi ni Senator Ping Lacson na parang, why are you so protective of mga Diskaya? Kasi sobrang protective niya talaga sa mga Diskaya, par. Diba? Ewan ko lang kung yung statement ni ni Montulfo, kung dito ba yun connected sa insurance na to, yung 1 billion, or sa mga Diskaya directly. Hindi natin alam. Pero sana may maipakita si Montulfo, sobrang solid siguro nun kung ano yun, kasi parang hindi na yun basta-bastang intriga eh. Nung una natin siyang narinig, of course, parang komento natin doon, baka intriga lang yan. Ay, hindi, intriga pa lang siya kasi wala pang ebidensya eh. Dinedero pa nga siya ni di ba? Ni Marcoleta na ipakita mo, something like that. So ito, na parang may connection yung wife, insurance pa. Na alam naman natin na yung insurance yung magbabayad if ever kapag magkandaloko yung mga Diskaya, di ba? So pwedeng malugi yung insurance doon ng big time siguro, or mapapagasto sila ng mahal, di ba? Kaya baka isa to sa reason, di ba? Or mga possibilities na lumapit sila kay Marcoleta, nakisuyo, something like that. Di natin alam, pero pwede, di ba? May 0.01% na chance na pwede. Di ba? And then, yun nga, kayo na lang bahalang gumusga. Di ba? Kayo na lang din bahalang kumonekta. Diba? Malaki, iba insurance, iba yung band, mga kaklira, malaki ang mabayaran ng insurance company sa kanila mapatuloy na hindi nag-perform yung mga project ng mga Diskaya, like those effective project. Yeah. Kasi Master Chief, sila yung sila yung nag-guarantee. Di ba? Inabot ko pa yun, Sen. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinuboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Napiko na din si Sir Abante, So, kung Benny Abante, tapos Abante News, parang connected, diba? So, yun, diba, napikon, uminit na rin ang ulo ni Anchor, So, pakinggan natin yung point niya dito. Ano to? O diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno, kung meron tayong mambabatas na ganito? Diba? Buhok pa lamang hindi na natin maipakita yung totoong buhok eh. Sasabihin pa kami ritong tanga. Ba't dumating sa buhok, anak ng... Actually, first time ko lang malaman na hindi siya first time, something like that. Pero, yun nga, parang sinasabi nila na parang fake or wig yung ibig sabihin ni Sir dito, kasi sabi niya, buhok pa nga lang, hindi na kaya maipakita, diba? So, baka kalbo na or panot or whatsoever, kaya hindi maipakita. Question. Pero I think out of the na yon, parang I think ad hominem na yun. I think na si Sir dito, nadala na din siya ng emotion niya, Wala lang, natawa lang ako dun sa parang bring-out up niya rin dahil sa pagkapikon niya. Siyempre, tinawag siyang tanga eh. So, tinawag siyang tanga. So, parang ang gusto niya dito, di mo nga maipakita yung totoong buhok mo eh. So, gusto niyang yung buhok siguro or wig, tanggalin. So, tanggal. O, tanga, tanggal. Ito talaga? Yan naman. Naman, hindi ko napakinggan to. Hanggang doon ako sa Tangia. Nagpipigil si Attorney Claire eh. Matatawa na rin sana siya eh. Tignan nyo. Itong tanga. Ito talaga? Yan naman. Naman, hindi ko napakinggan to. Hanggang doon ako sa Tangia. Inabot ko pa yun, Sen. Yan lang ang binig ko. Hanggang dyan lang ako. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinuboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to?
Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Di ba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin may pakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami rito tanga. Ano yan? In fairness, mga kakli, kasi ang buhok ni pare ko eh. Walang natago ha. Kaya malakas ang buhok, wag siya pake ha. Ang gobyerno. Wait lang. Nahirap na huminga. Wait lang. Kalma ba? Nahihirapan tayong huminga, tumawa ya. Kung meron ho tayong mambabatas na ganito, di ba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin may pakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami rito tanga. Ano yan? Ang kulit ni Attorney Kerr, pinaulit-ulit eh. Di ba? Ay, nako. Natuhingan na. Di ba abogado to? O di ba? Asal ba ng matinong abogado yan? Wag ka. Yung ganyan, tanga lang yung word na yon. So, lang yun para sa mga DDs. Ano? So, of course, ng mga DDs yan na di bali ng magsasabi ng mga masasakit na salita, magmura, di ba? Ang importante, totoo kang tao, di ba? Ang importante, lalabanan mo yung di ba? Against ka sa mga against sa'yo. So, yan yung ng mga DDs. So, wala silang paki dyan, di ba? Kahit sabihin ni Sir dito na yan ba yung mababatas? Yung presidente nga nila eh. Sobrang dami pang fanbase up until now na PI talaga yung word na ginagamit nun. Hindi big deal sa kanila yung word na tanga. Pero gabi si Sir. Bring not up yung yung wig yung kulit. Hindi na makasagot sino. Sino ba to? Tanungin natin pangalan nito. Oo. Siguro tayo muna ay... O yan, na-high blood. Magbabalik tayo. Wala nang sabihin dalawa. Diba? Pabalik muna tayo. Lunes na Huwag lunes. nyo kami gagani-ganitoin dito. Akala nyo, kami makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Ibahin nyo kami rito ho. Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan at ng mga detalye kung hanggang saan ho ang pinakadulo nitong pinasok nyong kontrobersiya. Ayun lang. Pero yun nga, parang since nag-back down na baka parang sinita din to si Sir ng company nila, no? So, syempre, company din naman yan. Baka yung Abante or whatsoever, natakot sila sa posibleng maging backlash sa kanila ng mga DDS. Alam niyo naman yung mga DDS na, sobrang grabe din yung mga trolls nila. Sobrang diehard ng mga commenter nila. Kinakatakot din siguro ng Abante na baka masira. And then yun nga, si Sir Abante kasi ng news, syempre as a news anchor din, di ba? Kailangan niya ring mag-low down or pero yun nga kayo, if ever kayo mismo yung nagtatrabaho tapos harapan mismo, hindi siya harap-harapan kasi call nga lang, di ba? Pero parang sa'yo talaga binigay yung word na yun ba, na parang hindi ka nire-respeto, ginaganon-ganon ka, na kung tutuusin yung argumento mo naman, meron naman talagang laman. Hindi naman siya basta-bastang, ayun nga, kasi inano niya rin kasi, parang siguro na-provoke si Senator Marcoleta, Pero kayo ba, if ever kayo yung nasa kalagayan ni Sir, same din ba kayo nang gagawin? Diba, na parang ire-rebat nyo rin ba siya? Kahit na yung company nyo parang may guidelines or may limits, something like that. Diba? Siguro ako parang, ewan ko, di ko rin masabi. Pero kung if ever ganyan na parang tatimingin din, diba, nang painitin yung ulo mo, I don't know. Baka magkasagutan din siguro. Sayang nga lang to kasi parang enough na, 'di ba, yung call. Pero sayang, sana to, one-on-one talaga silang like bardagulan ba. Sige, break muna tayo Dahil mainit. Napanood niyo siguro baka nauna pa kayo nakapanood sa akin. Pero yun lang naman ang tanong doon eh. 'Di ba? Sana dinisclose mo. Kasi ang tagal niya na naghi-hearing diyan. Not even once did he say about this, itong koneksyon ng kumpanya kung saan involved yung asawa niya sa mga diskaya. Maliit, malaki ang koneksyon, ano ba naman yung i-disclose mo? Yun lang naman yung gusto ng mga pari ko eh. Yusek, may share daw po si Marcoleta dyan. May media na nag-post. Mo share? Doon sa Stronghold? Sa company? Milestone? Sa milestone guarantee? Ako. Well, anyway, yun lang naman yung mga kaklear. Sabi nga natin ganito. Sabi ganito. May share daw. Yung 500 ata yun na share. So, di ko alam kung confirm na ba yun. Pero isa din yan sa kumakalat, So, if ever totoo yun, aray ko, mas lalo tuloy.
'Di ba? Kasi kapag ka may share par, ibig sabihin, one of the owner ka na ng kumpanyang yan, ng insurance na yan, or ng kumpanya, something like that. 'Di ba? May share ka na eh. Ako may share ako sa sa REITs yung sa Ayala. Wala lang, konti lang. Barya-barya lang. Pero at least meron, 'di ba? Sa Jollibee din. Tuloy. Oy. Sa freshness in the morning. Yari, na-move ko. San yun? My God. Na-move ko tuloy par. Yari. Pasensya na. So, I think hanggang dito na lang muna siguro. So, I think tapos naman na yun. I think comment na ni Attorney Claire Castro yung dulo doon. So, tayo naman, magbibigay tayo ng dito. Wala lang. I-share ko. Ewan ko. Muntik akong doon ha. Muntik akong matsugi doon par. Grabe yung tawa ko doon kay Sir. Brinot up pa kasi yung yung sa buhok. Grabe. Binanatan. Though, naman si Sir, mataas yung niya. Kahit ako naman, mataas naman yung hairline ko dito. Dito din. So, mataas yung hairline ko. Ewan ko lang din kung baka makalbo din ako soon. Pero baka magsusombrero na lang din siguro ako. Pero yun nga, sabi dito ni Attorney Claire Castro. Yun nga, sabi ni Attorney Claire Castro na, kaya pala malakas din ang loob ni Sir. Kasi, yung si Sir kasi ng Abante, yung anchor, taas din yung hairline niya or parang manipis-nipis na yung buhok niya. So parang hinamon niya tuloy, di ba? Di mo nga may pakita yung tunay mong buhok eh. Pero walang connect yun ha. Walang connect yung buhok kasi ibigay na natin yun. If ever panot or nakalbo na si Senator Marcoleta, kung gusto niyang magkaroon ng buhok, ibigay na natin sa kanya yun. Pero yan nga, since yun yung nabanggit ni Sir Sir Abante. Natawa lang ako kasi sobrang gigil kasi ni Sir eh. Hindi ko pinagtatawanan yung wig ni Senator Marcoleta or yung buhok niya. Ang pinagtatawanan ko yung yung init ng ulo or yung pagka-high blood ng anchor. Kasi kulang na lang manuntok siya eh, di ba? Sobrang high blood talaga siya par. Tinasabihan ka ba naman ng tanga, di ba? Tapos on air pa. Kahit siguro ako, i-defend ko siguro yung self ko eh. Kasi, isipin nyo para, kung yang si anchor na yan, hindi rumibat yan. Wala na, headline na sa mga DDS yan. Boom! Ano ka ngayon? Tinawag kang tanga sa show nyo? Tinawag kang tanga on air? Hindi ka naka-imake? Hindi nakapalag? Yan yung gagamitin nilang context dyan. Hindi nakapalag. Sinupalpal ni Senator Marcoleta. Eto, may nag-response. Tapos yung response pa, yung rebuttal pa, may pagka-personal pa. Ay, anak ng dokwa. Bakit sobrang personal naman? Ay, naku. Natawa talaga ako. So, about naman dun sa yan nga, yung sa wife niya nasa stronghold na kung pagbabasihan mo yung ginagawa ni Senator Marcoleta na protective siya sa mga diskaya according to Senator Ping Lacson. So parang dito, pwede mo rin siyang isingit na baka lang hindi natin sinasabing ito yon or totoo to. Pero baka isa to sa dahilan talaga kung bakit ganyan na lang ka-invested si Senator Marcoleta. Yung ko naman dati dyan, yung hindi pa lumabas dito yung wife niya, yung sa insurance or whatsoever. Ang hula ko lang talaga dati, hula lang to or personal opinion or hindi ko pinagpipilitan to or hindi ko sinasabing totoo to kasi sa akin nga lang to. Parang hula-hula lang ba? Na baka si Senator Marcoleta kaya ganyan siya ka-protective sa mga diskaya is baka meron pang ibang mga senador from Duterte Bloc na involved, 'di ba, sa kalokohan ng mga diskaya na to. Kaya pinoprotect niya yung mga diskaya. So yan lang yung iniisip ko dati na baka meron ngang ganyan. Kaya ganyan siya ka invested or ganyan siya ka protective according to Senator Ping Lacson, 'di ba? So eto, 'di ba? Since lumabas tong mga ganito. Tapos yun nga yung sinabi ni Montulfo na 1 billion daw sa mga diskaya, 'di ba? Tapos ito nung lumabas tong about sa wife niya. Possible na baka ito, 'di ba? Pero yun nga, hindi natin sinasabi na ito talaga yung reason. So kayo na lang bahalang humusga diyan.
hayaan nyo maglaro sa isip nyo yan. Basta, yan. Kudos kay Sir Angkor sa Abante. So, ano masasabi nyo kay Sir Angkor sa Abante? Comment down below. Tapos, yun. Anong masasabi nyo doon sa wife ni Senator Marcoleta na parang, yun nga, yung opinion ng Angkor na kahit delikadesa na lang daw. Diba? Sana merong delikadesa or whatsoever. Comment nyo sa baba kung agree kayo doon. So, usapang naman na conflict of interest, something like that. Yung kasi natin, yung mga senador kasi natin, since alam naman natin na grabe din yung power ng senador, So, parang nagagamit nila yung din kasi nila, power nila to, argue in the Senate, to protect, something like that. Yan nga din yung ginagamit nila Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, diba? Na parang sila mismo yung nagtatanong na supposed to be sana mas maigi na hindi sila mismo yung magtanong kasi involved sila Hindi sila mismo yung mag-imbestiga kasi involved sila Diba? But, yan yung nangyayari ngayon. So, ata magagawa. So, same as dito na lang din kasi Senator Marcoleta. So, kayo na lang bahalang musga and then comment down below and then pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that video is from Algeria Vlog. So, support nyo yan. Original video link the description box below. Tapos, syempre, Attorney Clark Castro, support nyo rin. And syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.